Kasi marami kasi sa atin, guys, panay reklamo tayo sa buhay na meron tayo ngayon, or panay reklamo tayo sa ginagawa natin ngayon, or panay reklamo tayo lalo-lalo sa trabaho natin. Pero ikaw naman yung tipong tao na panay pasok ka man din. Kahit nagre-reklamo ka, panay pasok ka pa din, di ba? Pero instead nagre-reklamo ka sa buhay na meron ka or sa kinikita na meron ka, ano yung pwede mong dapat gawin na meron ka mang kapasidad sa sarili mo, or meron ka pa mismong kumbaga you are limitless. Kasi ang tao kasi mismo, kung ikaw mismo right na, kontento ka na kung anong meron ka or yung kinikita mo, wala ka talagang mararating. Or hindi mo talaga madagdagan yung kinikita mo. Kapag ikaw yung tipong tao right na, kontento ka lang sa buhay na meron ka or kontento ka lang sa kinikita na meron ka, kahit sa tingin mo man mismo na hindi mo makukuha yung pangarap na gusto mo, sa tingin mo man mismo hindi mo mabibili yung gusto mo, or hindi mo makukuha yung mga gusto mo, or hindi mo mabibigay yung mga gusto mo, ano yung kailangan mo dapat gagawin? So syempre, maghanap ka ng way. Maghanap ka lang mismo ng ibang pagkakakitaan aside sa kinikita mo ngayon. Kasi bakit? Ang tao, panayreklamo tayo. Panayreklamo tayo sa buhay na meron tayo ngayon. Panayreklamo tayo sa trabaho na meron tayo ngayon na instead masaya tayo kasi may trabaho tayo, pero panayreklamo pa din tayo. Kasi bakit? Lalo-lalo na ngayon, guys, sa buhay natin ngayon, kung ikaw mismo right now, kontento ka na sa kinikita na meron ka, kung napapansin mo ngayon, mas lalong tumataas mismo yung mga bilihin, diba? Mas lalong tumataas yung mga bilihin ngayon, mga pagkain, kahit nga mismo right now, pati bills ng kuryente at tubig, tumataas na ngayon. Diba napapansin mo? Kasi last month lang, tumataas sila ng porsyento ngayon. Diba nakalimutan ko lang, basta nagbigay sila ng notice last month na magtataas din sila mismo ng bayarin sa kuryente, pati din tubig. Hindi lang tubig at kuryente, pagkain. Diba? Yung gulay, tumataas. Yung prutas, tumataas. Yung karne, tumataas. Lalo-lalo na ngayon. Peak season ngayon. Diba? Lahat ng bilihin ngayon, tumataas. At kung mapapansin mo, panay ulan ngayon. It means, kung panay ulan, diba, yung demand mismo, lalo-lalo na there are fruits and veggies, tumataas talaga yung presyo niyan. Kasi yung supply mismo sobrang baba. Pag sobrang baba yung supply, yung mga bilihin ngayon sobrang taas din. Kung mapapansin mo mismo, 'di ba, nung nakaraan, sobrang taas ng kilo ng sibuyas, 'di ba? Kasi bakit? Yung demand, 'di ba, yung supply sobrang liit. So, kung mismo mga negosyante, 'di ba, nagdadagdag mismo ng pagkakitaan na they are riches. Sobrang yaman, mas kumita pa ng malaki. Pero bakit tayo mismo, na yung kinikita lang natin, sobrang baba lang, sobrang liit lang, sobrang minimum, kumbaga minimum wage lang, or sobrang baba lang sa minimum wage. Pero bakit tayo mismo kontento? Diba? Bakit hindi tayo na matuto or gumawa ng paraan para pumasok sa ibang pagkakitaan? Or bakit hindi tayo gumawa ng paraan para magdagdagan yung kinikita natin? So, pumasok ka ng ibang klaseng opportunity. Diba? Learn to, kumbaga, kailangan mo mas matuto na maghanap ng ibang way para mas madagan yung kinikita mo. Kasi bakit? Kung hindi ka maghahanap ng ibang pagkakitaan, diba? Mas lalo kang mas mababaon mismo sa kahirapan. Mas lalo kang, kumbaga, makakautang ka. Pag wala kang pera, kulang yung kinikita mo, or hindi sapat yung kinikita mo, ano yung way mo, di ba? Mangungutang ka. So, sobrang stressful. Sobrang sakit ang ulo mo. Isa dyan mismo yung mga pagdadaanan mo, ang kailangan mong gagawin, maghanap ka ng way para mas madagan pa yung kinikita mo. Hindi magre-reklamo ka sa sahod na meron ka, or hindi magre-reklamo ka ngayon sa palitan, di ba? Kung you're OFW, di ba? Ang OFW, saka magpapadala pag mataas yung palitan. Pero kung ikaw mismo right now, kahit mababa o mataas man, diba? Advantage kung mataas. Kahit mababa, mataas, pero pag meron kang mas kinikita pa sa ginagawa mo bilang isang OFW, ano mga backgrounds ginagawa mo ngayon, pero hindi mo pinoproblema. Kasi bakit? Minsan kasi mismo, pinoproblema natin mismo. Diba? Yung mga maliliit na bagay,
na ginagawa natin komplikado, pero hindi naman talaga siya mismo komplikado. Ang tao lang talaga mismo gumagawa ng komplikadong buhay, kaya yung buhay na meron sila ngayon, di ba, naging stagnant, naging normal sa kanila, di ba, nagiging comfort zone sa kanila. So ano kailangan mo? There are lots of opportunity na pwede kang pumasok. Pwede kang pumasok sa online, di ba? Para mas magdadagan yung kinikita mo. Instead magre-reklamo ka, or instead pumasok ka mismo sa ibang, or dagdagan mo yung kinikita mo ngayon. Instead magre-reklamo ka. Para kung sa ganun guys, kasi pag the moment ako kontento ka sa kinikita mo ngayon, you are one step away from poverty. Kasi meron ako nabasa sa isang libro, di ba? Ang tao daw mismo na kontento lang sa kinikita niya, mas lalong maghihirap siya. Lalo-lalo na you are minimum wage or below pa sa minimum wage, or yung kinikita mo below pa sa 20,000 per month, mas lalo kang mahihirapan. Lalo-lalo na ikaw mismo you are breadwinner, or marami kang gastos, o may ginagastosan ka, mas lalo kang mas mahihirapan. Or lalo-lalo na pag may gusto ka sa buhay, o marami kang gusto, pero napipigilan lang yung mga gusto mo, kasi bakit? Yung resources na meron ka, yung income na meron ka, kulang palagi, or hindi sapat. Diba? Kaya mismo, napipigilan lahat ng mga gusto mo dahil sa income o resources na meron ka. Pero pag meron kang pera, or meron kang side hustle, or meron kang sapat na pera, or may sobra ka na pera, di ba, never mo sinapin ng problema? Never mo siya ginagawang komplikado? Ang tao lang talaga mismo ang gumagawa ng komplikado, kaya yung buhay na meron siya ngayon, yung buhay na anong meron siya ngayon, siya lang mismo ang gumagawa. So, kailangan mo humanap ng ibang pagkakitaan para madagdagan yung kinikita mo. Instead magrereklamo ka sa buhay na meron ka, gumawa ka na ng action. Okay? Yan, gumawa tayo ng action. So, kailangan natin maghanap ng ibang pagkakakitaan.